Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tila nawalan ng balanse ang isang babae na nagkataon lang na tumatakbo papunta sa kanyang direksyon nang masprain ang kanyang ankle. Bago pa man matumba sa lupa ang babae, mabilis siyang nakuha ni Gerald. Diyos ko! Muntikan na ako! Sa salamat, Pogi, nagpasalamat ang dalaga na agad niyang inayos ang magulo niyang buhok matapos siyang tulungang tumayo ni Gerald. Gayunpaman, tiningnan niya ang binatang nasa harapan niya at hindi niya maiwasang maramdaman na medyo kakaiba ang pakiramdam ng lalaking nagligtas sa kanya mula sa isang masakit na pagkabagsak. Ang kanyang mukha ay misteryoso dahil sa kanyang maskara at nakadagdag pa dito ang kanyang cap, ngunit ang kanyang tingin ay parang pamilyar ngunit kakaiba sa parehong oras. Nakadagdag pa ang pagiging misteryoso niya dahil isang tango lang ang isinagot ng binata sa halip na magsalita. Habang iniisip ng babae kung nakita na ba niya ito noon, si Gerald mismo ay hindi maiwasang titigan siya ng ilang sandali pa. Kung tutuusin, alam niya kung sino ang babaeng ito. Hindi ba parang, magkakilala tayo, nakangiting tinanong ng dalaga. Umiling lamang si Gerald. Ganun ba? Pero salamat dahil nasalo mo ako, natatawang sinabi ng dalaga. Kamusta, Lila? Tanong ng isang gwapong lalaki na nakasuot ng suit sa sandaling iyon habang naglalakad ito palapit sa kanila. Oh, yung physical exam. Natapos ko na siyempre. By the way, kunin mo pala ito. Hahanapin na sana kitan pero muntikan na akong madapa, sabi ng babae habang nakayakap siya ng maigi sa lalaki. Ano na lang ang sasabihin ko kay Uncle Jung kung nadapa ka at nasaktan mo ang sarili mo, sagot ng lalaki sabay tawa. Ang babae ay walang iba kundi si Lila. Oo nga pala. Siya ang pogi na nagligtas sa akin, dagdag ni Lila habang nakatingin kay Gerald. Salamat sa iyo, par. Ako ang doktor na namamahala sa ospital na ito, kaya ipaalam mo sa akin kung mayroon akong anumang bagay na maitutulong sa iyo, sagot ng boyfriend ni Lila habang nakangiti siyang tumango kay Gerald. Nang marinig iyon, napailing na lang si Gerald at naglakad palayo. Gayunpaman, bigla niyang naisip ang dating kalagayan ni Lila bago nangyari ang lahat ng ito. Nagustuhan niya ang dalagang ito noong bata sila. Kung tutuusin, naisip niya noon siya ay isang kawawang bata pa lamang na si Lila ang pinakamaganda kumpara sa lahat ng mga batang babae. Napakaganda rin ng suot niya noon. Nagkaroon sila ng malabo na relasyon pagkatapos ng maraming taon, ngunit pagkatapos ng 6 na buwang pagkawala niya, napagtanto na ngayon ni Gerald na naka-move on na si Lila. Siya ngayon, ay may sariling buhay na at mukhang maganda ang kanyang kalagayan. Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Ang weird talaga ng lalaking iyon, sabi ng binatang doktor habang nakatitig siya kay Gerald na unti-unting nawawala. Tama ka? Pero medyo pamilyar din siya sa akin. Parang nagkakilala na kami sa isang lugar noon pero hindi ko alam kung kailan at saan, sagot ni Lila habang nakakunot ang kanyang noo. Anong ginagawa niyong dalawa? Bakit nakatayo lang kayo dito? Ay! Sa wakas ay nakalabas ka na, Jaislyn, sabi ni Lila habang lumingon sa fashionable na babaeng nakatayo sa likod nila. Kumuha ko ng ilang pang mga examinations. Ikakasal na ako sa susunod na buwan. Kailangan kong masiguro na malusog ang katawan ko. Haha! Masayang sinabi ni Jaislyn. Gayunpaman, nagulat siya nang tumingin siya sa direksyon na tinitingnan ni Lila kanina. Nakita lamang niya ang likuran ni Gerald bago ito tuluyang naglaho nang maisara ang pinto sa likuran niya. Jaislyn, pamilyar ka rin ba sa kanya? O baka naakit ka lang sa kanyang fit na katawan? Hey! Kilalang kilala na kita ngayon pagkatapos kitang makasama sa Mayberry. Hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo tuwing may makakatagpo kang mga gwapo, di ba? Sabi ni Lila sabay tawa. Tama ang una mong hula. Hindi ko alam kung bakit pero napakapamilyar talaga niya. Lalo na ang likod niya. Parang nakita ko na siya noon, sabi ni Jaislyn habang nagmumuni-muni. Well, hindi naman importante yun. Kumain tayo ng hapunan kapag nakaalis na ang asawa ko sa trabaho, okay? Pagkatapos nito, pwede tayong pumunta sa isang mini shopping spree, dagdag ni Jaislyn habang tumatawa. Magandang plano ito. Kasabay nito, nagpatuloy ang grupo sa pag-uusap at pagtatawanan sa bawat isa habang sila ay umalis sa kabilang direksyon. Sa kabilang banda, napansin ni Gerald na nakatayo sa pasukan ng ospital. Talagang hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Lila dito. Hindi rin niya hahayaang malaman ng babae kung sino talaga siya.
Kung tutuusin, iyon ay magbubukas ng panibagong mga problema. Habang naglalakad siya sa isang stall sa tabi ng kalsada, may narinig siyang isang conversation. Boss, pwede mo ba akong bigyan ng makakain? Umalis ka sa harapan ko. Ang bata mo pa pero nanghihingi ka na ng pagkain. Maghanap ka ng trabaho. Paglingon, nakita ni Gerald ang isang binata na sobrang haggard ang itsura. Mukhang nabali ang isang paa niya, at nakakapit siya sa isang kahoy na saklay para suportahan ang sarili habang patuloy na namamalimos ng pagkain sa gilid ng kalsada. Hindi nagtagal, itinaboy siya ng amo na parang isang langaw lamang ang lalaki. Nakita ito ng ibang naglalakad at sinimulan nilang tumuro sa batang pulubi habang nagbubulungan sila. Umiling si Gerald at magpapatuloy na sana siya sa paglalakad nang bigla siyang huminto nang may napagtanto siya. Nanliit ang mga mata ni Gerald habang pinagmamasdan mula ulo hanggang paa ang binata na dahan-dahang umiiwas at pagkatapos ay sumigaw siya, "Hoy ikaw! Tumigil ka dyan!" Kinilabutan ang buong katawan ng binatang pulubi sa sobrang takot nang marinig niya ito. Naluluha siya habang ibinababa ang kanyang tingin bago siya nagmakaawa, "Yes. Parang awa mo na, sir. Pwede mo ba akong bigyan ng pera para makabili ako ng pagkain? Nakikiusap ako sa'yo." "Yuel," sabi ni Gerald sa malambing na pamamaraan. Nang marinig ang pangalang iyon, nanginig ng sobra ang katawan ng pulubi habang itinataas niya ang kanyang ulo. Sa sandaling tumingin si Yuel sa mga mata ni Gerald, nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. "Gerald," tanong ni Yuel nang maramdaman niya ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Hinubad ni Gerald ang kanyang maskara at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Agad na kumapit si Gerald sa balikat ni Yuel at sumagot, "Oh. Oh, ako ito, Yuel? Brother? Buhay ka pa," pasigaw na sinabi ni Yuel nang mahulog ang kanyang saklay sa lupa. Yuel, bakit nangyari ito sa'yo?" gulat na tinanong ni Gerald. Kung tutuusin, si Yuel na kilala niya noon ay parating napakaglamoros at makikita na mayaman-yaman niya. Hindi maiwasan ni Gerald na mabalisa matapos makita ang kaawa-awang bersyon na ito ng kanyang kapatid. Maya-maya pa ay umupo na si Gerald sa tapat ni Yuel sa stall sa may gilid ng kalsada. Binuhusan niya si Yuel ng isang baso ng tubig bago niya ito tinapik ng marahan sa likod at sinabi, "Dahan-dahan ka lang kumain, hindi naman aalis ang pagkain." Nang marinig iyon, tumango si Yuel ngunit hindi ito naging hadlang sa patuloy na pagpasok ng mas maraming pagkain sa kanyang bibig. "Hindi ko inasahan ang maraming bagay na mangyayari sa loob lamang ng 6 na buwan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nangyari itong lahat sa inyo dahil sa akin," sabi ni Gerald habang sinisisi ang kanyang sarili. Mula sa sinabi ni Yuel sa kanya kanina, hindi nagbago ang sitwasyon sa Mayberry City sa nakalipas na 6 na buwan, ngunit hindi ito masasabi para sa mga nakatira sa loob nito. Dumating si Jet sa Mayberry City matapos ang insidenteng nangyari kay Gerald. Inakala ni Yuel na si Jet ang pumatay kay Gerald, kaya dinala niya ang ilan sa kanyang mga tauhan para personal na maghiganti sa kanya. Gayunpaman, halata sa unang tingin na hindi sila karapat-dapat na makalaban kay Jet. Si Yuel ang unang umatake, kaya nagdesisyon si Jet na personal niyang layunin na pahirapan ang lahat ng kakilala ni Gerald, maging ang mga kaibigan niya o sinumang dating nagtatrabaho para sa kanya. Naturally, si Yuel ang nagdusa ng husto dahil siya ang unang umatake. Bago pa man siya pinayagang makaalis, sinigurado nilang baliin ang isang paa niya hanggang sa umabot ang punto na hindi na niya ito mapapagamot. Gusto nilang maranasan niya ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan sa loob ng Mayberry City. Ngunit hindi pa sapat iyon, palihim rin na pinatay ni Jet ang buong pamilya ni Uncle Holden. Siyempre, alam ni Jessica ang lahat ng ito, ngunit wala siyang magagawa kahit na galit siya. Lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang kaganapan. Para naman sa iba, lumayo si Aiden at ang kanyang pamilya sa Mayberry City para makaiwas sa kalamidad na malapit nang dumating sa kanila kung patuloy silang mananatili doon. Pagkatapos nito, sumali pa si Aiden sa army. Pati si Elena ay naapektuhan at base sa narinig ni Yuel, pinilit ng mga subordinates ni Jet na mabankrupt ang kanyang pamilya. Ang huling impormasyon na narinig niya tungkol sa kanya bago siya mawala ay kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang nurse. Naging malala ang sitwasyon para sa lahat. At ang pamilyang Moldel ang nasa likod ng lahat ng paghihirap na ito. Jet Moldel, galit na sinabi ni Gerald habang nananaig sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay sa bawat segundo. "Napahiya talaga kita sa pagkakataong ito, brother. Isa na akong walang kwentang pilay ngayon." "Haha," sabi ni Yuel habang inuubos ang pagkain na may mapait na ngiti sa kanyang labi.
Sabihin mo ulit yan at sasampalin kita ng malakas. Hindi ka isang walang kwentang pilay. Huwag kang mag-alala, gagamutin ko ang binti mo balang araw. Grabe ang pagdurusa na naranasan ng pamilyang Holden, kaya gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabigyan sila ng hustisya kung ito na ang huling gagawin ko, malamig na sinabi ni Gerald. Umiling lang si Yoel. Hindi. Dapat kang umalis ng Mayberry City ngayong gabi. Malaki na ang pinagbago ng lungsod sa nakalipas na 6 na buwan. Sasabihin ko na ngayon na hindi may kukumpara si Yunus kay Jet. Hindi lamang mayaman si Jet, ngunit napakalakas din niya. Masasabi ko ngayon pa lang na hindi natin siya matatalo kahit nalabanan tayo ni Jet noong mayaman at makapangyarihan pa tayo. Naiintindihan kita, Yoel, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi mo ako kailangang alalahanin. Iniiwasan mo pa rin ang patuloy na pagtugis sa iyo ng pamilyang Moldel, hindi ba brother? Ano ang iyong mga plano para sa mangyayari sa hinaharap? Hahaha. Wala akong plano sa ngayon, gagawa lang ako ng mga desisyon habang nagpapatuloy ako. Kung ayan ang desisyon mo, pwede ba kitang sundan, brother? Magiging karapat-dapat ang pagkamatay ko kung ikaw ang kasama ko, brother. Basta ayoko na talagang magpatuloy na mamuhay ng ganito. Mas mabuti nang patay na lang ako kaysa mabuhay. Tumigil ng saglit si Gerald nang marinig ang suggestion ni Yoel. Totoo ang sinabi niya. Wala nang bahay na babalikan si Yoel at pinahirapan din siya ni Jet sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Alam talaga ni Gerald na hindi niya basta-bastang iwanan siya ng ganoon. Sige. Susundan mo na ako simula ngayon. Pareho tayong mabubuhay at mamamatay ng magkasama. Pero dadalhin muna kita sa isang lugar na gagamutin ang mga pinsala sa katawan mo, sabi ni Gerald. Oo. Oo. Magkasama tayong mabubuhay at mamamatay, sigaw ni Yoel sa sobrang saya. Dahil doon, binigyan ni Gerald ng address si Yoel at sinabihan siyang pumunta sa border ng Salford Province. Doon siya makakahanap ng tulong sa pamilyang Westley kung saan kasalukuyang naninirahan si Master Jenkinson. Sa tulong niya, sigurado na gagaling si Yoel. Paano ka, brother? Tanong ni Yoel. Hahaha. Well, sabihin na nating may kailangan muna akong ayusin dito. Sa kabilang banda, si Quest ay sinabihan na manatili sa Salford Province kasama si Master Jenkinson pagkatapos ng buong operasyon ng pamilyang Squealer. Kung tutuusin, napagtanto ni Gerald na hindi na siya kailangang sundan ni Quest hanggang sa Mayberry City. Bilang karagdagan, dahil nakauwi ng ligtas at maayos si Quest, alam ni Gerald na makakuha siya ng kanlungan sa Salford Province kung saan pwede siyang umatras kung sakaling magkagulo ang mga sitwasyon. Sa katunayan, ito na lang ang nag-iisang tirahan niya. Kung sakaling dumating ang panahon na malaman nilang nakikipagsabuatan sa kanya ang pamilyang Westley, alam ni Gerald na wala na siyang ibang masisilungan kapag nahuli na siya ng pamilyang Moldel. Kung tutuusin, nakapatay siya ng 4 na miyembro ng pamilyang Moldel sa Salford Province. Sigurado siyang hindi siya madaling papatayin ng pamilyang Moldel, ngunit hindi niya maikakailan na napakalakas ng kanilang pamilya. Alam ni Gerald na hindi dapat siya umatake ng mag-isa sa pamilyang Moldel. Iyon ang dahilan kung bakit pinag-iisipan niyang mabuti ang bawat galaw na gagawin niya. Matapos ayusin ang biyahe ni Yoel patungong Salford Province, agad na pumunta si Gerald sa Mountaintop Villa. Umakyat sa ibabaw ng isa sa maraming matataas na puno sa malapit sa lugar. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nakapatong siya sa isang matibay na sanga na napakataas ang distansya sa lupa. Doon, naghintay siya hanggang sa sumapit ang gabi. Sa oras na iyon, tuluyan na niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang Mountaintop Villa ay maliwanag na. Matapos tingnan kung may taong malapit, ibinagsak ni Gerald ang kanyang bag sa lupa at gumawa ito ng mahinang kalabog. Kasunod nito, bumaba siya sa puno at tahimik na bumaba na parang isa siyang pusa. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang itim at hooded na trench coat. Matapos itong isuot, halos hindi na makilala ang muka ni Gerald. Pagkatapos nito, nagsimula na ang kanyang infiltration mission. So, ano na ang sitwasyon? Anong sinabi ng mga lalaking ipinadala mo sa Salford Province? Tanong ng isang binata na nakahiga sa isang sofa sa sala ng Mountaintop Villa. Sa loob ng kwarto, may ilang lalaki na komportabling nakatayo, at ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga likuran. Nang marinig ang kanyang tanong, nagpaliwanag ang ilan pang lalaking nakatayo sa harapan niya. Hindi na namin ipapagpatuloy ang paghahanap kay Quentin at Trey dahil ang mansyon ng pamilyang Squealer ay giniba na sa lupa at lahat ng mula sa pamilyang iyon ay idineklara na nawawala.
Ni hindi nga kami sigurado kung patay na ba sila o buhay pa. Gigo, dapat alam mo na ang lahat ng miyembro ng pamilyang Moldel ay may dugong maharlika. Walang ordinaryong tao ang maikukumpara kina Quentin at Trey. Sila ang aking mga kanang kamay. Kung talagang namatay sila sa isang lugar na tulad ng Salford Province, iyon ang magiging pinakamatinding kahiyan na natanggap ng pamilyang Moldel. Doblehin ang inyong pagsisikap hanggang sa matagpuan mo sila. Opo, Ma'am Moldel, sigaw ng lahat ng kasama habang nagmamadali silang umalis. Ipinikit ni Jet ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi, napaka-perpekto ng Mayberry City. Hahaha. Gagawin kong base ang city na ito kapag tuluyang maalis ng sinira ng pamilyang Moldel ang pamilyang Crawford. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, maririnig ang mabagal at mahinang mga yapak patungo sa kwarto. Sabi ng isa sa mga subordinates ni Jet habang nakapikit ang kanyang mga mata bago niya binuksan ang pinto sa main hall. Ho? Sino ka? Gulat na tinanong ng subordinate. Nandito ba si Jet Moldel? Mahigpit na tinanong ng isang lalaki na may matandang boses, kinabahan ang sinumang nakarinig nito. Nakatayo sa pintuan ang lalaking nakasuot ng itim na trench coat at makikita lamang ang kanyang mga mata. Kung ang isang tao ay may matalas lamang na painingin, sigurado na makikita nila na malaki ang pagkakaiba ng taong nakatago sa likod ng coat na ito sa kanyang matandang boses, dahil ang taong ito ay isang binata lamang. Sino ka? At bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Jet habang kaswal na tumayo at uminom siya ng kanyang red wine. Ayaw niyang ipahayag ang kanyang pagkabigla sa kahit sinuman, kahit na mukhang pambihira ang mga ito. Nandito ako dahil gusto kong sundan ako ni Jet Moldel. Sumama ka ngayon din, utos sa lalaking nakaitim. Hahaha. Sino ka ba? Actually, kilala mo pa ba kung sino ako? Ang lakas naman ng loob mo para utusan ako. Ngumisi si Jet. Kasabay nito, ang ilan sa mga tauhan ni Jet ay nagngangalit na sa galit. Pagkatapos nito, sinimulan nila bugbugin ang lalaki, ngunit mabilis rin nilang binawi ang kanilang mga kamao dahil sa pagkabigla. Ang bawat impact ay parang sinusuntok nila ang isang batong pader sa halip na isang totoong na tao. What the hell, sabi ng ilan sa mga lalaki na nagsimulang manginig habang nakahawak sa sila sa kanilang mga kamao na ngayon ay namamanhid na. Naramdaman ni Jet ang pagkibot ng talikap ng kanyang mga mata bago siya sumigaw ng, gusto mo ba talagang mamatay? Tapusin niyo siya. Nang marinig ang utos ni Jet, napalitan ng galit ang kanilang takot na mga itsura at agad na sinubukan ng mga lalaki na umatake muli sa lalaking nakaitim. Sa pagkakataong ito, hindi lamang tatayo doon ang lalaki. Nang malapit na sila, agad na hinawakan ng lalaki sa leg ang dalawang lalaki na nasa harapan niya bago niya binaluktot ang kanilang mga pulso. Makalipas ang ilang segundo, tumalsik ang mga dugo ng dalawang lalaki nang marinig nilang bumiyak ang kanilang mga leg. Sa oras na iyon, namatay agad sila na parang kandilang pinatay ang apoy. Kasunod nito, inulit niya ang parehong proseso sa iba pa niyang mga umatake. Pinabagsak niya silang lahat ng may matinding accuracy at skill. Sino ka? Nautal na sinabi ni Jet. Ang taong ito ay napakalakas. Ang kanyang mga pamamaraan ay kasing husay ng kanyang nakakatakot na brutal na pamamaraan. Bukod kay Court, hindi pa nakita ni Jet ang sinumang may ganoong kapangyarihan. Naisip niya na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay isang master na mas malakas pa kaysa sa kanyang ama. Alam niyang iyon ang dahilan kung bakit gulat na gulat siya habang patuloy ang pagtitig niya kay Gerald. Hindi mo kailangang magtanong. Sundan mo lang ako, sagot ng lalaki. Sige, dahil umaasta ka bilang isang senior, sasama ako sa iyo bilang iyong junior. Pero bago iyon, pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Gusto kong banggitin ito kay Papa sa susunod. Dahil nandito na tayo, hayaan mo akong tanungin ka. Kaibigan ka ba o kalaban? Tanong ni Jet habang nanliliit ang mga mata. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan na tumigil ka sa kakatanong mo. Huli na bago na pagtanto ni Jet na mabilis na lumapit sa kanya ang lalaking nakaitim at humawak rin ito sa kanyang balikat. Isang sandali, ang kailangan gawin ni Gerald ay maglagay ng kaunting pressure at gumawa ng isa pang malutong na crack mula sa mga butong na bali kay Jet. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jet habang umungol siya sa sakit. Ang kanyang mga braso dislocated at nawasak na. Gayunpaman, hindi pa tapos si Gerald. Ang sumunod niyang ginawa ay sipain si Jet at ito ang dahilan para madislocate din ang kanang binti niya. Habang namumula ang mga mata ni Jet habang tinitiis ang lahat ng sakit na nararamdaman niya, nilingon niya ang lalaking nakaitim bago siya nagtanong, ikaw.
Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Talagang hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay walang anumang emosyon at walang awa. Hindi ko na ito kailangang malaman, malamig na sumagot ang lalaking nakaitim habang binubuhat niya si Jet na parang may dala niya ang isang asong pilay. Pinalaya ni Gerald ang isa sa mga tauhan ni Jet na hindi umatake sa kanya kanina. Gayunpaman, halos mamatay sa takot ang lalaking iyon habang nanginginig siya sa isang sulok ng silid. Hinagis ni Gerald si Jet papunta sa direksyon ng subordinate at pagkatapos ay tinuro niya ito bago niya sinabi, "Kung gusto mong mabuhay, buhatin mo siya at sundan mo ako." Tara? Sumunod na lamang ang subordinate dahil wala siyang pagpipilian sa pagkakataon na ito. Nang makalabas silang tatlo sa front door ng bila nang wala masyadong problema na kinaharap, nagkataon na may nakita si Gerald sa gilid ng kanyang mga mata. Unti-unting nabuo ang ngiti sa kanyang mukha dahil sa nakita niya habang inaakay niya ang dalawa pang lalaki na kasama niya pababa ng bundok. Pagkatapos ay naglaho sila sa kadiliman pagkatapos ng gabing iyon. Nakita ni Gerald ang isang masamang tao sa mismong lugar kung saan siya tumingin kanina, ang taong ito ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Siya ang unang taong binugbog ni Gerald ng gabing iyon, gumapang siya hanggang sa bila mula sa gitna ng bundok. Bagamat duguan ang mukha niya, sobrang putla naman ang mukha niya at gumagawa ito ng malaking pagkakaiba sa kanyang itsura. Bukod sa subordinate na isinama ni Gerald kanina, ang sugatang lalaki na lamang ang natitirang buhay sa lugar na iyon. Napagtanto ng sugatang lalaki na umalis si Gerald sa mansyon kasama si Jet. Hirap na hirap niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Na nakidnap ang third young master. Ang dumakip sa kanya ay isang mahusay na master na parang parte ng isang secret society. Parang matanda na siya bay sa kanyang boses at siguro 60 years old na siya. Sabihin ka agad kay second master ang tungkol dito at magpadala ng ilang tauhan sa lugar na ito, iniulat ang lalaki gamit ang kanyang cellphone. Miyembro ng isang secret society. Dinakip ang third young master. Humanap ng paraan para masundan siya. Ipapaalam ko kaagad kay second master ang tungkol dito, sabi ng nasa kabilang linya bago niya binaba ang tawag. Sumugod ang lalaking nasa kabilang linya sa isang sikretong kwarto para i-relay ang narinig niya. Ano? Kinidnap si Jet. Sinong nasa tamang pag-iisip na magmatapang ng ganito, angal ni Court habang nalalaki ang mga mata niya sa sobrang galit. Hindi pa namin alam, pero base sa description na sinabi ng ating subordinate, sinabi niya na nasa 60 years old na ang lalaking umatake. Sinabi rin niya na ang kakayahan ng ating kalaban ngayon ay maikukumpara sa'yo, second master. Kung tutuusin, mukhang hindi siya nahirapang bugbugin si third young master at ang kanyang mga subordinates. Pagkatapos itong sabihin ng subordinate ay biglang tumunog na naman ang phone niya. May updates na ba? Ano? Paradise Province. Saiji. Matapos ang tawag, tumingin muli siya kay Court at sinabing, basta sinabi ng subordinate, silang tatlo ay patungo sa Paradise Province. Sino ang kaaway natin sa probinsya na iyon? Reklamo ni Court habang hinahampas ang isang kamao sa kanyang mesa, nahati ito sa kalahati pagkatapos niya itong gawin. Kahit sino pa ang taong iyon, hindi siya makakawala ng buhay kapag nalaman ko ang tunay niyang pagkatao, sigaw ni Court sa sobrang galit. Napalunok ang subordinate at pagkatapos ay nagbigay siya ng kanyang suggestion Sa tingin mo ay maaring isang tao mula sa pamilyang Crawford ang gumawa nito, second master. Hindi. May dahilan ako para maniwala na wala silang kinalaman dito. Si Dylan ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang alinman sa mga ito. Kahit na gawin man niya ito, wala siyang manpower para dito. May kakaiba talaga sa insidenteng ito, mahinahon na ipinaliwanag ni Court habang sinusuri niya ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkaraan ng isang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, sabihan mo ang lahat ng mga tauhan nating binabantayan ang pamilyang Crawford na lumipat sa Paradise Province sa lalong madaling panahon. Kailangan niyong matagpuan si Jet kahit ano pa ang mangyari. Hindi ka pwedeng manghina, Jet. Lakasan mo ang iyong loon. Naisip ni Court sa kanyang sarili kasunod ang buntong hininga. Kinabukasan sa mansyon ng pamilyang Crawford sa North Bay, tumakbo ang isang butler habang sumisigaw, Sir. May magandang balita ako. Sa oras na iyon, nagbabasa si Dylan sa kanyang loob ng kanyang study room. Pinahintulutan niya ang kanyang butli na makapasok at pagkatapos ay ibinaba ni Dylan ang kanyang salamin bago napakunot at sinabing, sabihin mo. Ito ay tungkol kay Court Moldell.
Habang ginagawa ni na Court at Jet ang lahat ng kanilang makakaya para labanan ang aming pamilya sa nakalipas na 6 na buwan, nakatanggap kami ng balita mula sa isang mapagkakatiwalaang source na nawawala si Jet. Ano? Nawawala si Jet, sabi ni Dylan nang tumayo siya. Si Jet ang pangatlong anak ni Court na unti-unting nabuo ang pagiging makapangyarihan niya sa nakalipas na 6 na buwan. Isa siyang sakit sa ulo at sinasadya niyang magdulot ng gulo para sa pamilyang Crawford tuwing makakahanap siya ng pagkakataon. Kahit na nakita lamang siya ni Dylan bilang isang peste na hindi kailangang seryosohin, hindi nito binago ang katotohanan na si Jet ay isang nakakainis na tao sa kanilang pamilya. Sa sobrang nakakainis, madalas na nakakaramdam ng pagod ang pamilyang Crawford kapag nakakaharap nila ng paulit-ulit ang binata. Gumaan ang loob niya na ang pasakit sa kanilang pamilya ay nawala na. Hindi lang ang pagkawala niya ang pinakamagandang balita, Sir. Tinanggal pa ni Court ang karamihan sa kanyang mga tauhan kagabi at inilipat sila sa ibang lugar. Sa wakas makakahinga na ang pamilyang Crawford, masayang sinabi ng butler. Si Dylan naman ay tumango lamang habang nakangiti. Pero, sa natatandaan ko, si Jet ang paboritong anak ni Court. Ngayong nawawala siya, hindi kaya maghihinala si Court na may kinalaman ang pamilya natin sa pangyayari na ito, tanong ng butler habang nakakunot ang kanyang noo. Siyempre hindi, sabi ni Dylan habang isinasara ang librong binabasa niya bago niya ito nilagay sa gilid. Hindi naman tinga si Court. Alam na alam niya kung gaano kahusay si Jet, at alam din niya na kahit ang mga nangungunang bantay ng pamilya Crawford ay hindi niya magagawang gawin ang isang daliri sa kanya. Sigurado ako na naiintindihan din ni Court na ang ating pamilya ay hindi kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang bagay na iyon. Dahil sinabi mong binawi niya ang kanyang mga tauhan na nagbabantay sa atin, ang ibig sabihin lamang nito ay alam nilang hindi na tayo isang threat. Mas mabuti na rin iyon, nangangahulugan iyon na mayroon silang sariling malaking problema na kailangang harapin, sagot ni Dylan nang makahinga siya ng maluwag. Tama ka dyan, Sir? Mukhang nag-o-overthink lang ako sa mga bagay-bagay, nakangiting sinabi ng butler habang pinagmamasdan si Dylan na inilabas ang kanyang cellphone. Kung sino man ang kumuha kay Jet at ginawa niya pa ito sa loob ng Mayberry City sa lahat ng lugar, malamang ay isa siyang napakahusay na master. Isang master sa lahat ng master. Fine, sabi ni Dylan na biglang naging seryoso ang kanyang mukha nang tuluyang kumonekta ang tawag. Anong maitutulong ko sa'yo, Sir? Binibigyan kita ngayon ng sikretong gawain. Gusto kong imbestigahan mo ang pagkawala ni Jet at subukang hanapin ang master na kumidnap sa kanya. Kung kaya natin siyang pakiusapan para tumulong sa ating pamilya, baka magkaroon pa tayo ng pagkakataong talunin si Court. Malaya kang gumamit ng anumang paraan na may isip mo para hanapin siya, utos ni Dylan habang hinahampas ang kamay na hindi niya ginagamit sa mesa. Opo. Magsisimula ka agad ang paghahanda para sa investigasyon, sagot ni Fine at pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Aalis na sana ang butler nang bigla siyang tinawag ni Dylan, teka lang. Sabihin sa panganay ko, kay Madam, kay Lyra, at sa iba pang pamilya na sabay tayong maghahapunan ngayong gabi. Opo, Sir, sabi ng butler habang nagniningning siya sa tuwa. Kung tutuusin, matagal na rin simula noong nakita niyang ganito kasaya si Dylan. Mula nang mawala si Gerald mga 6 na buwan na ang nakalipas, ang pamilyang Crawford ay hindi pa nagkakaroon ng maayos na family dinner ng magkakasama. Maging si Julia ay halos hindi nakasama si Dylan sa mga panahong iyon dahil lagi siyang nakakulong sa kanyang study room. Pagdating ng hapunan, todo ang ngiti nila Jessica at Lyra nang makita nilang napakasaya ni Dylan pagkatapos ng mahabang panahon. Anong nangyari, pa? Anong okasyon? Nahanap mo ba kung nasaan si Gerald? Tanong ni Jessica nang magkaroon siya ng pagkakataon. Paulit-ulit na umiling si Dylan at pagkatapos ay sumagot siya, hindi. Hindi pa rin namin siya mahanap. Nang marinig iyon, silang lahat ay biglang naging malungkot. Pero, kahit pa ganoon, magandang araw pa rin ang araw na ito. Binabalita ko sa inyo ngayon na nawala si Jet. Nagkaroon ng insidente sa Mountain Top Villa at lahat maliban sa isa sa mga subordinates ni Jet doon ay patay na, anunsyo ni Dylan. Ano? Nawawala ang bastard na iyon, sabi ni Jessica habang tumatawa. Oo? Kinidnap ng ilang master si Jet, at hindi rin sigurado kung ginawa niya ito para sa sarili niyang mga dahilan o para tulungan tayo, pero hindi ito mahalaga dahil ang kanyang mga aksyon ay malaking pakinabang pa rin sa pamilyang Crawford, nakangiting sumagot si Dylan. Pero sino kaya ang master na iyon? May alam ka bang iba pang mga secret societies, o sikretong pamilya maliban sa pamilyang Moldel, pa? Kung meron man, hindi ko sila kilala.
Regardless, sa ilalim ng mga sitwasyong ito, nararamdaman ko na ang ating pamilya ay nangangailangan ng makapangyarihang master na tulad niya para tumulong na labanan ang pamilyang Moldel. Kung talagang mahanap natin siya, handa akong mag-alok ng 1/3 ng ating mga ari-arian bilang isang incentive na tulungan tayo ng master. Tumango si Jessica at ang iba pa para sumang-ayon. Samantala, sa southwest ng Paradise Region, isang bus ang dahan-dahang tumungo sa Paradise Province. Ang bus ay kasalukuyang naglalakbay sa isang kalsada na napapalibutan ng mga bundok at bukod sa kotse na ito, ang kalsada ay walang laman. Kahit saang direksyon na tumingin, mga bundok lamang ang nakikita. Alam mo, nabalitaan ko na maraming robberies ang nangyayari sa kalsadang ito, sabi ng isang matabang binata na halatang nanlulumo sa buong biyahe. Nagpatuloy siya nang makita niyang nakatingin na ang iba sa kanya, nasa balita yan noon. Isang grupo ng mga magnanakaw ang sumakay ng isang bus sa mismong kalsadang ito, at pagkatapos nila sa kanilang pagnanakaw, pinatay nila ang lahat ng nasa bus. Impossible. Medyo alerto ako sa mga ganitong balita. Bakit hindi ko ito nakita noon? Kinakabahan na tinanong ng isang middle-aged na babae. Well, nawala agad ang balita hindi nagtagal matapos itong ilabas sa publiko. Kung tutuusin, ang pagkalat ng mga balitang tulad nito ng biglaan ay madaling magsimula ng isang panik, paliwanag ng matabang lalaki. Ha! Kahit na umatake man sa atin ang mga magnanakaw, bugbugin lang natin sila hanggang sa mamatay sila. Kung tutuusin, napakarami natin dito, mapahamak na sinabi ng malaki at matipunong lalaki. Oo, pero wala tayong hawak na kutsilyo na tulad nila. Bulong ng matabang lalaki. Nang marinig iyon, tumahimik ang lahat saglit. Kung tutuusin, sino ba naman ang hindi kakabahan pagkatapos marinig ang kanyang sinabi? Maya-maya pa ay naglabas ng isang pakete ng biskwit ang lalaki at dahan-dahang itong kinain. Puffed! Di ba sabi mo may mga magnanakaw sa kasadang ito? Bakit nasa mood ka pa na kumain ngayon? Siguradong ikaw ang unang mananakawan kasi ang taba-taba mo. Masayang sinabi ng kaninang babae. Hoy, kumakain lang ako para mawala ang stress ko. Meron akong trivia para sa'yo. Ang mga tao ay nagiging relaxed kapag ang ating mga panga ay patuloy na gumagalaw, sagot ng lalaki. Totoo ba iyon? Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Ito, kumuha ng isang biskwit at subukan mo ito, sabi ng matabang lalaki habang inaabot ang isang biskit sa babae. Oh? Gusto ko rin, sabi ng isa pang nakaupo sa bus habang tumatawa. Ang aking mga biskwit ay mahalaga sa akin. Wala bang sinuman sa inyo ang nagdadala ng sarili ninyong merienda para sa mahabang biyahe? Ibebenta ko ang mga ito sa iyo ng $3 bawat pakete kung talagang gusto mo ito, sagot ng matabang lalaki na agad na niyakap ng mahigpit ang kanyang luggage bag. Agad namang tumawa ng malakas ang lahat. Malinaw na ang matabang lalaki ay isang tindero ng biskwit. Gayunpaman, dahil ang ilang dolyar ay walang halaga sa kanila, nagsimula silang mamigay ng pera sa kanya para bumili ng ilang biskwit. Masayang kinuha ng matabang lalaki ang pera at sinimulang ipamahagi ang mga biskwit sa paligid, ngunit napalingon siya sa kakaibang lalaki na kanina patahimik na nakaupo sa bus. Ang lalaki ay nakasuot ng cap at meron siyang maskara na nakatakip sa kalahati ng kanyang facial features, kaya nahihirapan ang matabang lalaki na hulaan ang kanyang edad. Hindi lamang iyon ang kakaiba, nakaupo pa sa likuran niya ang dalawang napakahina at mukhang nakakaawang mga lalaki. Habang naglalakad ang mataba papunta sa tatlo, nagtanong siya nang makalapit siya, Sir, wala ni isa sa inyo ang nagsalita sa buong biyahe na ito. Siguradong gutom na rin kayo. Bakit hindi kayo kumain ng ilang biskwit para makapagpahinga kayo ng kaunti? Umiling lang ang lalaking nakasuot ng itim na trench coat. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang biskwit ng libre. Kung tutuusin, mas tensyonado kayong tatlo kaysa sa ibang tao dito sa bus. Maging magkaibigan na lamang tayo, dagdag pa ng lalaki. Pero imbis na sumagot, lumingon lang sa bintana ang lalaking nakamaskara. Ang weird naman ng taong ito, naisip ng matabang lalaki sa kanyang sarili habang lumilingon siya sa babaeng nakaupo sa tapat ng kakaibang lalaki. Nakasuot ang babae ng itim na leather na pantalon at leather jacket. Sa totoo lang, ang mahabang buhok ng magandang babae ay kahawig ng isang sikat na fictional na karakter mula sa pelikula na nagngangalang Black Spider. Siguradong maganda siya, ngunit makikita din ang malamig na ekspresyon sa kanyang muka. Paano na lang ikaw, ganda? Gusto mo ba ng biskwit? Nakangiting tinanong ng matabang lalaki. Bahagya lamang na umiling ang babae. Grabe naman,
Medyo matamis ang mga biskwit na ito, pero nakakatulong ito para sa makapag-relax ka, dagdag pa ng lalaki. Gusto lamang ng babae na iwanan siya nito, kaya pagkatapos ay walang pasensya niyang sinabi, bigyan mo lang ako ng isang biskwit. Matapos ibigay ang biskwit sa kanya, patuloy naman na nakatitig sa kanya nang nakangiti ang matabang lalaki, naghihintay na kolektahin ang perang inutang ng babae sa kanya. Nang malapit na niyang ilabas ang kanyang pitaka, bigla siyang may naisip. Muli siyang tumingin sa lalaki, kumunot ang noo niya at sinabing wala akong dala na pera. Ano? Wala ka man lang $3. Rabi ka naman, gulat na sumagot ang matabang lalaki. Nagsasabi ako ng totoo, dagdag ng dalaga habang unti-unti siyang sumisimangot. Hoy, taba? Hayaan mo na lang. Maganda nga naman siya. Kung talagang porsigido ka, dito. Kumuha ka na lang ng $3 sa akin, alok ng isa sa mga pasahero habang tumatawa. Totoo ba ito? Hindi ko inakala na may ganyang babae. Gustong kumain pero ayaw magbayad ng $3, ngumisi ang matabang lalaki. Nang marinig iyon, lalo pang sumimangot ang dalaga. Kaagad pagkatapos nito, isang panandali ang kabangisan ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, kung talagang gusto mo ang pera ko, sumama ka sa akin kapag bababa ako ng bus mamaya. Kung tatanggapin mo ang dar ko na ito, kalimutan mo na ang $3, bibigyan kita ng $3,000 kung gusto mo. Anong masasabi mo? Malamig na tinanong ng dalaga. Bakit hindi? Ikso mismo ang nagsabi na bibigyan mo ako ng $3,000. Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang pahayag na iyon, sagot ng matabang lalaki habang nakanguso. Dial, sigaw ng dalaga bago siya huminga ng malalim. Sa buong pag-uusap nila, ang lalaking nakaitim ay panay ang tingin sa dalaga. Nakataas ang isang kilay niya, ngunit mabilis niya itong binawi bago pa man makahalata ang sinuman. Maya-maya lang ay maayos na ang lahat ng sumigaw ang babae, ihinto ang bus, driver. Dito. Sa gitna ng kawalan. Gansa, mawawala ka dito kung ibababa kita dito, sagot ng driver na may mabuting hangarin. Huwag kang mangialam at ihinto mo na ang sasakyan. Nang marinig ang kanyang malamig ngunit matatag na tugon, ang driver ay walang pagpipilian kundi sumunod. Nang huminto ang bus, tumingin ang dalaga sa matabang lalaki bago niya binitbit ang kanyang puting kahon at bumaba ng sasakyan. Habang hawak mataba ang bag ng biskwit, sinundan siya ng matabang lalaki bago nito sinabing, "Humph. Nandito na ako. Nasaan na ang $3,000? Habang patuloy na nakatingin sa kanilang dalawa ang driver ng bus, nagulat siya nang makita niyang bumaba sa bus ang lalaking nakaitim na may kasamang dalawang nanghihina na lalaki. Napalitan ng pag-aalala ang kanyang pagkagulat nang makita niya ang 5 matipunong lalaki na bitbit ang kanilang mga bagahe na pababa ng bus. Anong ginagawa ninyong lahat? Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng biyahe. Kahit na siya ay interesado sa kung ano ang magaganap doon, siya ay matanda na at may sapat na karanasan upang malaman na hindi dapat siya manatili para sa mga magaganap. Dahil dito, nagmaneho na lamang siya kasama ang mga natitirang pasahero. Nakatayo sila ngayon sa isang disyertong lugar at inulit ng matabang lalaki ang sinabi niya, "Ginawa ko ang bahagi ko sa deal, kaya gawin mo ang sinabi mo." Nasaan ang $3,000? Ang dalaga ay kanina pang lumilingon-lingon at muli siyang humarap sa matabang lalaki bago siya sumagot sa mga katanungan nito, "Ano, hindi mo ba nakikita? Ang pera na hinahanap mo ay nasa likod mo. Ganda, pera ko lang ang gusto ko, hindi yung 5 tao na iyon." Narinig mo yun? Hinihintay niya tayo. Hahaha. Malamang ay magkakaroon tayo ng masayang oras ng kasama siya, sabi ng isa sa matipunong lalaki. Habang tumatawa siya, itinapon ng 5 sa tabi ang kanilang mga bagahe bago sila lumapit sa dalaga at pinalibutan siya. Hindi kaya bigla kang nalungkot sa kalagitnaan ng biyahe, ganda? Huwag kang mag-alala, nandito kami para samahan ka, dagdag pa ng isa sa 5 lalaki. Napatulala ang matabang lalaki sa biglaang pangyayari kaya sinabi niya, "Kakapatid. Magnanakaw ba kayo?" "Ha? Huwag kang mangialam kung gusto mong mabuhay," sagot ng isa pang matipunong lalaki habang tinatabi ang matabang lalaki. Sa kabilang banda, ang lalaking nakaitim ay nakatayo sa di kalayuan kasama ang 2 mahihinang lalaki, habang pinapanood ang namumuon eksena. "O may, sasamahan niyo ako." "Paano ito mangyayari?" sagot ng dalaga na may kakit-akit ng ngiti. "Haha. Sasamahan ka namin sa kahit saan mo pa gusto." Pagkasabi niya nito, susugod na sana ang mga lalaki sa kanya nang bigla siyang magtanong, "Hansel ba ang pangalan ng leader niyo?" "Huh?
Ikaw, paano mo nalaman ang pangalan niya? Nagtatakang tinanong ng mga lalaki habang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Siyempre alam ko ang pangalan niya. Kung tutuusin, malapit na siyang mamatay sa aking mga kamay. Katulad ninyong 5 nakakasukang malalaki. Mapangasar na sinabi ng dalaga. Ano? Bago pa man sila makapagsalita ng anuman, ang babae ay mabilis na naglabas ng isang maikling dagger at sinimulan niya silang saksakin. Isang segundo o 2 lang ang itinagal na ang 5 lalaki ay bumagsak sa lupa, nakahawa sila sa kanilang mga nakahiwang leg nang bigla silang tumigil sa paggalaw. Ew, sigaw ng matabang lalaki na biglang nanginginig sa takot. Maging ang lalaking nakaitim ay nakaramdam ng pagkislap ng kanyang kanang mata sa nakitang niya sa kanyang harapan niya. Gayunpaman, agad niyang binawi ang kanyang tingin. Ang magandang babae naman ay tumingin lamang sa matabang lalaki bago niya sinabing, kung gusto mong mabuhay, buhatin mo ang bagahe ko at sumunod ka sa akin. Gawin mo ito ng maayos at bibigyan kita ng $100,000 kapag tapos na tayo. Habang pinagmamasdan ang matabang lalaki na tahimik na tumango dahil sa takot, tumingin siya sa gilid at nakita niya ang 3 pang lalaking bumaba ng bus kanina. Pinanood niya silang maglakad sa kabilang direksyon at hindi niya maiwasang mapakunot. Ang lalaking iyon na nakasuot ng itim na trench coat ay napaka-misteryoso. Naisip niya ng babae sa kanyang sarili. Kahit pa ganoon, hindi naman nangingialam ang lalaking iyon sa kanya, kaya hindi talaga siya mahalaga sa kanya. May sarili siyang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin sa oras na ito. Pagkatapos ay nag-squat siya at sinimulang tanggalin ang lahat ng mga communication devices sa 5 bangkay. Pagkatapos niyang gawin ito, sininyasan niya na sumunod ang matabang lalaki, at pagkatapos ay tahimik na naglakad ang 2. Elder. Master. Ano man ang dapat kong itawag sa'yo? Saan mo ako dadalhin? Kung pera lang naman ang gusto mo, mabibigyan ka ng pamilya ko ng pera hanggat kailangan mo. Kung iba pa ang kailangan mo, naniniwala ako na ang pamilyang Moldel ay siguradong maibibigay ito sa'yo. Kaya palayain mo ako. Nagugutom at nauuhan na ako ngayon. Kung hindi pa ito malinaw, ang nagsalita ay walang iba kundi si Jet. Katabi niya ang kanyang subordinate sa boss kanina at ni isa sa kanila ay hindi nangahas na magsalita sa buong biyahe nila. Kung tutuusin, mas alam nilang maging matalino at huwag gumawa ng eksena dahil nakasalalay ang kanilang buhay dito. Ngayon na sila ay literal na nasa gitna ng kawalan, naisip ni Jet na sa wakas ay makapagsalita na siya muli. Nandito na tayo sa pupuntahan natin, sagot ng lalaking nakaitim. Dito, gulat na tinanong ni Jet habang lumilingon sa malalim na valley. Tama ka. Sigurado ako na ang iba pang mga Moldel malamang ay galit na naghahanap sa'yo ngayon. Hula ko na binaligtad na nila ang Weston kakahanap lang sa'yo. Mabibigla sila kapag hinanap ka nila at ang iyong lokasyon ay nandito sa gitna ng kawalan, sabi ng lalaking nakaitim. Mabuti na lang at naiintindihan mo iyon, kuya. Sa level ng iyong katalinuhan, sigurado akong alam mo na mahal ako ng tatay ko. Sa puntong ito, malamang napakikilusin niya ang lahat ng top master sa pamilya namin para lang hanapin ako. Hindi ito kailangang matapos sa pakikipaglaban mo sa pamilyang Moldel, Elder. Pag-usapan natin ang mga bagay ng maayos. Sino ang nakakaalam, baka pwede pa nga tayong maging magkakampi. Humph! Gaya ng sinabi mo, hindi titigil ang tatay mo hanggat hindi kanya nahanap. Tama ka? Kaya pakiusap, kuya. Please lang. Bago pa man matapos ni Jet ang kanyang pangungusap, mabilis na kinuha ni Gerald ang lalamunan ng kanyang tahimik na subordinate. Hindi man lang nakapag-react ang subordinate bago ginalaw ng bahagya ni Gerald ang kanyang mga daliri at isang snap ang narinig. Agad na bumulwak ang dugo sa bibig ng lalaki at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa. Ilang segundo lamang ang lumipas ay namatay na siya. Eho? Kuya. Ikaw, nauutal na sinabi ni Jet dahil gulat na gulat siya sa biglaang pangyayari. Masasabi ko na ang iyong subordinate ay medyo matalino. Sinusulat niya ang lahat ng impormasyon na kinakailangan niya at nag-iwan ng mga clues sa buong biyahe, sabi ng lalaking nakaitim. Hayaan mong tanungin kita nito, Third Young Master, Jet. Hindi mo pa ba alam kung sino talaga ako? Hindi. Sino ka ba talaga? Nang marinig iyon, tinanggal ni Gerald ang kanyang cap at voice changer na nakakabit sa kanyang lig noong una pa lamang. Sabing the best for last, hinubad ni Gerald ang kanyang maskara, inilantad ang kanyang gwapong mukha. Ikaw? Gerald, sigaw ni Jet ng parehong nagulat at kinilabutan nang makita niya ang mukha ng kanyang kidnapper.
Para matulungan ni Jet ang pamilya niya sa paghahanap kay Gerald, nabasa na niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa dating mayamang tagapagmana. Kahit na inakala niyang alam na niya ang lahat ng dapat malaman tungkol kay Gerald, alam na niya ngayon na mali ang kanyang kaalaman. Bingo! Ikaw at ang tatay mo ay hinanap ako ng husto mula nang nawala ako. Hindi mo inaasahan na mapupunta ka sa akin, di ba? Tanong ni Gerald habang nakasmirk. Takot na takot siya nang makita niya ang ngiti ni Gerald. Gerald. Hindi, Mark Crawford. Hindi ko inakala na parte ka rin ng bloodline natin. Pasensya na sa ugali. Ang lahat ng nangyari ay isa lamang malaking misunderstanding. Imposible na si Gerald ay hindi isang model. Kung tutuusin, ang kanyang mga kakayahan ay napakalakas. Isang misunderstanding ba ang sinasabi mo? 6 na buwan mo nang pinapahirapan ang pamilyang Crawford ng walang humpay. Marami, kung hindi man lahat sa mga dati kong kakilala ang pinahirapan mo. Para bang hindi sapat iyon, wala akong matirhan at naging miserable din ako mula nang nangyari ito. Magmamatapang ka pa rin ba na sabihin sa aking mukha na ang lahat ng iyon ay isang misunderstanding lamang, sabi ni Gerald bago siyang umisi. Bakit hindi mo ako pinatay on the spot noon? Bakit mo ako dinakip ngayon? Anong plano mong gawin? Tanong ni Jet sabay lunok habang umaatras siya ng 2 hakbang. Oh, huwag kang magkamali. Naghahanap lang ako ng tamang lugar at oras para patayin ka, sagot ni Gerald. Naiintindihan ko na. Sinusubukan mong ilihis ang atensyon ng tatay ko para mabigyan mo ng pagkakataon ang mga Crawford na makapagpahinga sa wakas. Talaga bang iniisip mo na makakatakas ka ng matagal pagkatapos akong kidnapin? Malakas at makapangyarihan ka na ngayon, pero huwag mong kalimutan na harapin mo ang buong pamilyang Moldel kapag nahuli ka nila, kasama na doon ang aking tatay, marahas na sinabi ni Jet. Pagkatapos ay idinagdag niya, alam ko na malapit na tayong matunto ng tatay ko, nararamdaman ko ito. Pag-isipan mo ito ng maigi, Gerald. Kung papatayin mo ako ngayon, wala kang matitirang bargaining chip kapag nahanap ka na niya. Sa oras na iyon, tumango si Gerald at sinabi, alam ko ito. Kaya naman inisip ko ng maigi kung paano kita papatayin. Kung tutuusin, kung susunugin lang kita, may mga bakas pa rin na maiiwan. Maingat ko itong pinag-isipan at sa wakas ay nakaisip ako ng napakatalinong plano kung paano ko gagawin ito. Tumingin ka dito, ito ay isang malalim na valley na tinatawag na Wild Miasma Valley. Ito ay kilala rin bilang ang Poisonous Mosquito Valley. Humigit kumulang daan-daang milyong nakakalason na lamok ang nakatira doon, alam mo. Kapag inihagis kita doon, tatagal ng hindi hihigit sa kalahating oras para tuluyang maubos ang lahat ng balat mo. Sinisiguro ko sa'yo na hindi ka kailanman mahanap ng iyong tatay kapag nangyari iyon. Ikaw, nang ina mo ka. Napakasama mo. Sigurado na tatadtarin ka ng tatay ko sa 1,000,000 piraso kapag nahuli ka na niya, parehong natatakot at nagagalot si Jet na may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang muka. Makalipas ang 1 oras nang tuluyang lumabas mula sa balay si Gerald. Si Gerald ay nakalabas ng buhay dahil ang suot niyang trench coat ay sadyang idinisenyo para protektahan siya mula sa mga lamok doon. Habang mabilis niyang isinuot ang ilang ordinaryong damit, naalala niya ang huling miserableng mga sandali ni Jet nang mabagal siyang namatay ilang minuto lang ang nakalipas. Ang kanyang paghihiganti niya ay nakatulong para makaramdam ng kasiyahan si Gerald pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, kahit na matunto ng mga tauhan ni Court ang kanyang anak hanggang sa bulubunduking lugar, sigurado si Gerald na ang Wild Miasma Valley ang huling lugar na may isip nilang hanapin. Kung masusunod ang kanyang plano, sigurado na magpapatuloy si Court sa paghahanap kay Jet sa loob ng matagal na panahon. Sa panahong iyon, magkakaroon ng pagkakataon ang pamilya ni Gerald na pansamantalang makapagpahinga. Gayunpaman, kailangang humanap agad ng ibang lugar na mapupuntahan si Gerald sa ngayon dahil alam niyang hindi siya pwedeng bumalik sa Weston. Nakasuot siya ng backpack pagkatapos niyang magpalit at mukha siyang fresh graduate. Simple at walang palamuti ang itsura niya, tulad ng dati. Magdedesisyon na sana siya kung saang direksyon siya tutungo nang bigla niyang narinig ang malakas na pag-ugong ng mga motor na nagmula sa taas. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, hindi nagtagal ay nakita ni Gerald ang isang off-road na sasakyan na humahabol sa 2 mga tao na halatang pagod na ngayon at nakita niyang tumatakbo ang mga ito patungo sa kanya. Mabilis niyang nakilala ang 2 ito. Sila ay walang iba kundi ang matabang tindera ng biskwit at ang magandang babae na nakasuot ng itim na leather na pantalon noon. Sila pala ito, sabi ni Gerald sa kanyang sarili habang mabilis niyang isinuot ang kanyang cap at bahagyang ibinaba ang dulo nito. Tulong.
Sinusubukan kaming patayin ng mga taong iyon, sigaw ng matabang lalaki. Sa masusing pagsusuri, napansin ni Gerald na nagkaroon ng malubhang mga sugat ang dalaga at medyo dumudugo ang kanyang binti. Napansin din niyang itim na ang puting kahon na kanina pa niya dala-dala. Kukuya, pakiusap. Iligtas mo kami? May mga baril ang mga iyon, muling sigaw ng matabang lalaki sa kanyang pagkadesperado. Nag-isip ng sandali si Gerald nang makita niya kung gaano kaputla ang magandang babae, at kung gaano kalapit na ang off-road na sasakyan. Mga magnanakaw ang 5 tao na pinatay ng dalaga kanina. Naisip rin ni Gerald na mukhang hindi masamang tao ang babaeng ito. Tiningnan niya ang humahabol sa kanila at nakita niyang puro kalbo ang mga lalaking nakasakay ng sasakyan. Tila may mga tato din silang dragon o phoenix sa kanilang mga katawan. Sa pagtatapos ng kanyang desisyon, nakita niya ang isa sa mga lalaki na nilalabas ang kanyang kamay mula sa bintana ng kotse kaya napasigaw na lamang si Gerald, "Sumunod ka sa akin, papunta sa valley." Ilang segundo matapos niyang akayin silang dalawa sa valley, maririnig ang putok ng baril. Lumipad din ang mga maliliit na bato sa buong lugar, habang ang off-road na sasakyan ay nagmamaneho sa mabatong kalsada. Maya-maya pa ay huminto ang sasakyan. Lumabas ang 5 kalbong lalaki sa sasakyan na may hawak na mga baril at ang kanilang leader ay bumulong, "Nang ina. Masyadong mabilis silang tumakbo. Huwag kayong mag-alala. Nabarili ko sa binti ang babae para hindi sila makalayo. Siguraduhin niyong dala niyo ang inyong mga baril. Hahabulin pa natin sila." "Boss, huwag na." Ang lambak na iyon ay tinatawag na Poisonous Mosquito Valley para sa isang dahilan. Kung atakihin tayo ng mga lamok doon, sigurado na mamamatay agad tayo. Matutunaw rin ang mga balat natin. Hindi tayo dapat pumasok doon, babala ng isa sa mga kalbong lalaki. Pero hindi tayo pwedeng umalis nang wala ang kahon ng pera na iyon. Sagot ng leader na medyo nag-aalangan. "Humph! Kung delikado gaya ng sinasabi mo ang balay na iyon, sigurado akong mabilis lang silang mamamatay. Magtawag pa kayo ng mas maraming tauhan para palibutan ang lahat ng pasukan ng balay na ito. Siguraduhin niyo na paalalahanan ang bawat isa sa kanila na magkarga ng baril sa kanila," dagdag ng leader. "Opo, boss." "Pitang ina. Bakit ang daming lamok dito?" "Ano ba ang lugar ito, kuya?" kinakabahang tanong ng matabang lalaki habang dinadala ang halos walang malay na babae sa balay. "Malamang maraming lamok dito. Kung tutusin, ito ang Poisonous Mosquito Valley." Ang Poisonous Mosquito Valley? Ang sinasabi mo ba ay nasa Death Forbidden Land tayo? Gulat na tinanong ng matabang lalaki na nakakagulat dahil alam niya pala ito. Bingo! Tumango si Gerald habang sinasabi iyon. "Diyos ko! Buti na lang at hindi tayo pumasok, kuya. Narinig ko noon na inuubos ng mga lamok na iyon ang balat ng kanilang biktima hanggang sa wala nang matira dito. Mas mabuti pang magpabaril na lang tayo ng mga bala kaysa maramdaman natin ang mga makamandag na pag-atake ng lamok." Takot na sinabi ng matabang lalaki. "Dapat naisip mo iyon habang tumatakbo ka papalapit sa akin kanina. Hindi ba parang pinapahiwatig mo na wala kang pakialam na mamatay ka ng kasama mo noong umpisa pa lang?" sagot ni Gerald habang pilit na nakangiti. Hindi naisip ng matabang lalaki na makaramdam ng pagkakasala dahil siya ay takot na takot kung nasaan siya ngayon. Si Gerald naman ngayon ay kinakalkula ang pagkakataon na mabuhay siya kung susubukan niyang labanan ang mga lalaking iyon. Sa huli, sigurado siyang babarilin siya ng mga lalaki mula sa malayo sa sandaling makita siya. Posible pa rin na magtago siya sa puntong iyon, ngunit sa huli ay masasaktan pa rin siya. Walang kahit anong silver linings para harapin ang mga lalaki ngayon. Pagkatapos niyang maisip ang konklusyon na iyon, hindi na iwasan ni Gerald na pilit na tumawa bago niya sinabi, "Tara, sundan mo ako. May isang kuweba sa valley na ito na pwede nating gawing hiding spot ng pansamantala." Masyadong maraming dugo na ang nawala sa kanya sa puntong ito, kaya ang babae ay lubhang nangangailangan ng kaunting pahinga o ang kanyang buhay ay malapit nang matapos. "Seryoso?" nagtatakang tinanong ng matabang lalaki. Umiling si Gerald at pagkatapos ay pinangunahan niya ang dalawa hanggang sa nakarating na silang 3 sa kuwebang binanggit ni Gerald. Mukhang mas konti rin ang mga lamok sa paligid ng lugar na ito. Isang himala? Meron palang death zone ang lugar na ito kung saan hindi magkukumpulan ang mga lamok na iyon, sabi ng matabang lalaki, habang maingat na inilapag sa lupa ang walang malay na dalaga. "Nakikita mo ba ang mga berdeng halaman doon? Tinataboy ng amoy ng mga halaman na iyon ang mga lamok."
Sigurado na hindi tayo maatake ng mga lamok sa kuweba kung mananatili tayo dito dahil sa dami ng mga halamang iyon sa labas mismo ng kuweba. Sa napakalawak na kaalaman ni Gerald sa mga halamang gamot, hindi nakapagtataka kung bakit alam niya ang mga katangian ng iba't ibang mga halaman. Habang sinimulang suriin ni Gerald ang mga sugat ng walang malay na babae, hindi nagtagal ay narinig niya itong nagtanong, Sino ka ba talaga, kuya? Paano mo nalaman ang napakaraming mga bagay? Lumingon si Gerald sa mukha ng babae at nakakunot ang noo nito habang nagtatanong. Hindi mahalaga ang aking pagkatao. Babae, kung ang mga sugat na ito ay hindi magagamot sa lalong madaling panahon, ikaw ay mamamatay sa loob ng ilang oras. Anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit kayo hinahabol ng mga lalaking iyon? Natandaan ni Gerald ang 5 matipunong lalaki bago sila patayin at naalala rin niya na sinabi ng babae na kailangan niyang mag-assassinate ng isang tao. Mula sa kasalukuyang kalagayan ng babae, malinaw na nabigo siya sa kanyang misyon. Oo nga. Kung alam ko lang na gagawin mo ang ganoong bagay, hindi na sana kita sinundan, kahit na binantaan mo akong bubugbugin mo ako hanggang sa mamatay ako. Sinama mo ako sa matinding problema mo sa oras na ito, mapait na sinabi ng matabang lalaki. Haha. Well, hindi na tayo mabubuhay ng mas matagal pa kaya wala namang masama kung sasabihin ko ito sayo. Plano kong patayin ang isang boss sa Salford Province. Tutal, niloko at pinatay ng bastard na yun ang mga kaibigan ko. Nakatakas ako sa kanya at pinaplano ko na ang aking paghihiganti mula noon, paliwanag ng dalaga. Naiintindihan ko. Parang may background ka sa martial arts. Nakatanggap ka ba ng anumang espesyal na training sa pakikipaglaban at pagpatay noong bata ka pa? Tanong ni Gerald habang nagpupunit ng gauze para malagyan ng bandage ang sugat niya. Nang marinig ang tanong nito, agad niyang nakita si Gerald sa ibang pamamaraan. Habang patuloy na nakatitig sa kanya ang babae, binasag ng matabang lalaki ang katahimikan nang sabik siyang nagtanong, Hoy! Hindi mahalaga ang inyong mga hinaing sa mga lalaking iyon. Sabi mo hindi na tayo magtataga, di ba? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin noon? Haha! Alam ko ang paraan ni Hansel kung paano niya harapin ang mga bagay, kaya hindi na ako mabibigla kung nakapalibot ang kanyang mga tauhan sa lahat ng mga exit ng ballet. Kahit na hindi tayo mamatay sa mga lamok dito, ang tanging pagpipilian lang natin ay mamatay sa gutom. Kahit papaano ay hindi ako mamamatay ng malungkot dahil kasama ko kayong dalawa, sagot ng dalaga. Ano? Ang sama mo? Purong kasamaan. Kaya nandito lang kami para may kasama ka sa mga problema, sabi ng matabang lalaki, habang nanlalaki ang mga mata niya sa gulat at takot. Nakakatawa dahil kaya mo pa rin siyang takutin kahit na may mga sugat ka na. Hahaha. Well, dahil talagang mamamatay tayo dito ng magkakasama, mamamatay kayo bilang romantic ghosts. Kung tutuusin, sigurado akong hindi pa nakakaranas si Taba ng piling ng isang babae, sabi ni Gerald habang natatawa at umiiling. Ikaw. Huwag mong susubukan na gawin iyon, sabi ng dalaga habang nakatitig kay Gerald. Hindi pinansin ni Gerald ang babala na iyon at tumalikod siya para tumingin sa matabang lalaki bago niya sinabing, Taba. Pumasok ka ng konti pa sa loob at makakita ka ng maliit na undercurrent na sapa. Bigyan mo ako ng tubig dyan. Lilinisin ko ang sugat niya. Oo sige, sabi ng matabang lalaki habang bahagyang tumango bago siya umalis na may hawak na bote ng tubig. Sige, konti lang ang sugat sa braso mo at mas malala ang sugat sa hita mo. Madaling maipekta iyon kaya kailangan kong sipsipin ang kontaminadong dugo bago pa mangyari iyon, sabi ni Gerald nang umalis ang matabang lalaki. Paano mo ito sisipsipin? Tanong ng dalaga. Paano pa? Gamit ang bibig ko syempre. Kaya, huwag kang mahiya at hubarin mo ang pants mo para matulungan kita, sabi ni Gerald at hindi niya maiwasang mamula-mula sa hiya. Mabilis na sinampal ng babae ang mukha ni Gerald nang marinig niya iyon. Go ka. Huwag mo nang isipin yon, sabi ng dalaga habang namumula ang mukha nito na parang kamatis. Naging sensitibo ang dalaga sa tuwing hinahawakan siya ng mga lalaki dahil sa environment na kinalakihan niya. Hindi pa sapat ang salitang sensitibo sa pagkakataon na ito. Sa halip, mas katulad ito ng pagkasuklam. Hindi mapigilan ng babae na mandiri kapag kailangan niyang harapin ang mga bagay na may kinalaman sa relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kung minsan ay nandidiri pa siya sa presensya ng mga lalaki. Kaya medyo nakonsensya nang sabihin niyang mamamatay sila ng magkakasama kanina. Hindi inasahan ni Gerald na ang isang malamig at walang malasakit na babae ay tututol sa ganoong paraan.
Tingnan mo, sinusubukan ko lang iligtas ang iyong buhay dito. Kung hindi namin gagamutin ang iyong mga sugat ngayon, kakagatin ka nito pabalik kapag tatakas tayo mamaya. Kailangan mo ba talaga na ako ang magsasabi sa'yo kung ano ang mangyayari kapag nakuha ka nila, pangungumbinsi ni Gerald. Ikaw. Napahinto ang dalaga nang marinig niya iyon. Kitang-kita ang internal struggle sa isip ng babae sa sandaling iyon dahil sa sobrang higpit ng pagsara ng kanyang mga kamao. Sige. Pero ipikit mo ang mga mata sa buong proseso, o hindi ako magdadalawang isip na hiwain ang lig mo, malamig na sinabi ng babae. Ladi, parang sinasabi mo na desperado ako sa'yo. Tumalikod ka at ipikit mo na rin ang mga mata mo, utos ng dalaga habang si Gerald ay sumunod sa kanya habang umiling. Ilang sandali pa, narinig niya ang pamilyar na kaluskos ng isang taong naghubad sa kanyang likuran. Kahit medyo malamig ang dalaga, inamin ni Gerald na isa siyang magandang babae. Ang sinumang ordinaryong tao ay siguradong matutukso na sumilip, ngunit madaling umiwas si Gerald sa tuksong iyon. Kung tutuusin, wala talaga siyang ibang intensyon bukod sa gamutin ang sugat niya. Tapos na ako, sabi ng dalaga habang dahan-dahang lumapit sa kanya si Gerald sabay buntong hininga. Binabalaan kita ulit na huwag kang humawak sa ibang lugar. Kaya kong tapusin ang buhay mo ng isang galaw lang, naiintindihan mo ba? Makalipas ang halos 5 minuto nang biglang tumawag sa kanila ang isang pamilyar na, Kuya. Dinala ko ang tubig tulad ng inutos mong kunin ko. Teka lang. Anong nangyayari dito? Bakit ang pula ng mukha mo, ganda, tanong ng matabang lalaki. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto niya kung gaano kagulo ang itsura ng babae. Tumagal siya ng ilang segundo, ngunit kitang-kita ang kanyang pagkamangha nang magtanong siya, kayong dalawa, may ginawa ba kayong kakaiba habang wala ako? Kung magsasalita ka pa, huwag mo akong sisihin sa paghiwa ng dila mo, singhal ng dalaga habang inilalabas ang kanyang maikling dagger. Sa sobrang takot ng matabang lalaki, agad niyang tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. Mabilis na lumipas ang gabi at tinapik ni Gerald ang kanilang mga pisngi para gisingin sila habang sinasabi niya, Hoy, bumangon na kayo. Oras na para umalis tayo. Pero kuya, madilim pa sa labas. At ang mga lalaking iyon ay malamang na nagtayo ng mga tent kagabi para hintayin tayo. Iniisip mo ba na wala na sila, tanong ng matabang lalaki habang kinukusot ang kanyang mga mata. Nag-scouting ako kanina at napansin ko na wala nang nagbabantay. Dalawa lang ang ibig sabihin nito, umalis na sila o kinain na sila ng mga lamok. Samantalahin na lang natin ang pagkakataong ito para magmadali at umalis, sabi ni Gerald. Ano? Wala nang bakas ni isa sa kanila, nagtatakang tinanong ng matabang lalaki. Nagulat din ang dalaga nang marinig iyon. Sigurado ako at seryoso akong umalis na agad sila. Magiging imposible na sa atin na makatakas dito kung hindi tayo alis ngayon, sagot ni Gerald habang isinusuot ang kanyang backpack. Nagpalitan ng mga tingin ang bawat isa at hinanda na lamang ng matabang lalaki at ng dalaga ang kanilang mga sarili sa mga mangyayari. Kung tutuusin, alam nila na ang maasahan lamang nila sa pagkakataon na ito ay si Gerald. Totoo ang sinabi ni Gerald, nagulat ang dalaga nang makarating na sila sa entranse ng balay dahil wala nang lamang ang mga tent. Parang nawala na lang na parang bula ang mga tauhan ni Hansel. Kakaiba ito. Kung inatake man sila ng mga lamok, siguradong maririnig ko silang sumisigaw kahit papaano kagabi, naisip ng dalaga. Nang lumingon siya kay Gerald, nagulat siya nang makitang nakasakay na ito sa isa sa mga off-road na sasakyan. Mukhang maghihiwalay na tayo ng landas mula dito. Tutal may iba pa akong gagawin. Gumamit ng ibang sasakyan dito para makatakas. Saan ka pupunta? Medyo nag-aalangan na tinanong ng dalaga habang nakatingin kay Gerald. Hindi ko rin alam. Kapag nakarating na ako sa Salford Province, malamang na magpapatuloy ako sa aking destinasyon hanggang sa maabot ko ang dulo ng mundo. Nakangiting sinabi ni Gerald habang pinapaandar ang makina ng off-road vehicle na sinasakyan niya. Halata nanab na siya ang pumatay sa lahat ng mga tauhan ni Hansel noong gabi. Dahil din doon, hindi niya na kayang magtagal pa dito ng ilang sandali. Bago ka umalis, sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Ako si Rainy Levington. Sabi ni Rainy habang namumula ang maganda niyang mukha. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na naging intimate siya sa isang lalaki. Para sa kanya, ibang-iba si Gerald sa lahat ng mga lalaking nakilala niya noon. Sinabi nga naman sa kanya ni Gerald na hindi siya magkakaroon ng anumang maruming intensyon sa kanya at nakita ni Rainy sa kanyang mga mata na hindi siya nagsisinungaling.
Tawagin mo na lang akong Sanderson. Sagot ni Gerald. Nang marinig iyon, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumagot si Raini bago pa man ay tinapaka ni Gerald ang akselerator at nagmaneho habang kumakaway sa kanila. Sanderson. Sino ang may ganoong pangalan? Galit na bumulong si Raini. Sa totoo lang gusto niyang ipagpatuloy ang pagtatanong sa kanya, ngunit masyado nang malayo si Gerald para maabutan niya pa. Si Gerald naman ay nagsimulang tumungo sa Ford Province. Kasunod ng mga naunang direksyon ni Quest, siya ay patungo na ngayon sa isang lugar malapit sa border. Ang lugar na pinag-uusapan ay hindi bahagi ng anumang bansa at walang tao ang namamahala dito. Bukod sa ilang malalaking pamilya na nagbabahagi ng awtoridad sa lugar, masasabi na ito ay isang malayang lugar na maihahalin tulad sa langit. Dahil doon, ang lugar ay kilala bilang Heavenly City sa Triangle District. Gayunpaman, laganap ang kawalan ng batas sa maraming lungsod, village, at bayan ng Heavenly City dahil walang namumuno sa mga mamayan. Isa itong lugar kung saan matatagpuan ang ilang underground forces. Ang pamilyang Westley mismo ay itinuturing na mga mayamang negosyante sa paligid ng lugar na ito. Speaking of the Westleys, plano ngayon ni Gerald na pumunta sa kanilang mansyon. Bukod sa posibleng mahanap ang Ginseng King, may isa pang mahalagang dahilan si Gerald sa pagpunta rito. Dahil hindi siya makakabalik sa Weston, naisip niya na mahihirapan ang pamilyang Moldel na mahanap siya sa lugar na ito dahil sa lahat ng mga manloloko na nakahalo sa mga matapat na tao dito. Sa madaling salita, ang lugar na ito ang pinakamahusay na mapagpipilian ni Gerald para manatiling anonymous at ligtas, kahit panandalian lamang. Gayunpaman, walang balak si Gerald na manatili ng matagal. Naisip na niya na hindi siya magtatatag ng isang bukas na relasyon sa pamilyang Westley. Ang kanilang pamilya ang tanging bargaining chip na meron siya at ito ay hindi kahit isang pangmatagalan na bargaining chip. Pagkaraan ng ilang oras ng pagmamaneho, naubusan na lamang ng gasolina ang sasakyan. Dahil dito, pinabayaan na lang ito ni Gerald at naglakad siya patungo sa kabundukan. Hindi ito mahirap para sa kanya dahil kung nauuhaw siya, maaari na lang siyang uminom ng spring water. Hindi rin malaking problema kung nagutom man siya dahil kaya niyang humili at ihawin ng isang ligaw na ibon o rabbit para makain niya. Gayunpaman, nagsimulang umulan ng malakas. Dahil ayaw niyang mabasa ng ulan sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay, nakahanap siya ng kalapit na kuweba at ginamit ito bilang pansamantalang tirahan. Gabi na nang tuluyang tumigil ang ulan at tumayo si Gerald sa harap ng batis sa labas mismo ng kuweba para hugasan ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakarinig siya ng matinding labanan sa hindi kalayuan. Umiling lamang si Gerald na may pilit ng ngiti. Malinaw na ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang puwersa. Ito pala ang Triangle District. Kailangan kong maging mas maingat sa pupuntahan ko mula ngayon. Pagkatapos itong sabihin ni Gerald sa sarili niya, narinig niya ang ilang mga yapak na papalapit sa kanya. Gayunpaman, tila galit na galit ang mga ito patungo sa direksyon niya. Niliitan niya ang kanyang mga mata at binilang ni Gerald ang kabuuan na 5 lalaki, ang mga ito ay nakasuot ng camouflage na damit. Mukhang desperado silang takasan ang isang sitwasyon. Boss, sigaw ng isa sa mga lalaki habang pinagmamasdan ang nasugatan niyang kasamahan na bumagsak sa lupa. Namumutla ang itsura ng lalaking nahulog at mabilis naman siyang pinalibutan ng 4 na lalaki. Hindi ko na kaya. Iwan mo lang ako dito at tumakbo ka na. Bilisan mo bago pa sila dumating. Hindi ka namin iiwan, boss. Magkapatid tayong lahat, tandaan mo. Kung mamamatay tayo, mamamatay tayong magkakasama. Kung malalaman ang mangyari, lalaban lang tayo hanggang sa mabugbog sarado tayo, sabi ng isa pa sa 5 lalaki. Pitang ina nyo. Anong pinagsasabi nyo? Mangako kayo sa akin na magpapatuloy kayong mabuhay ng maayos. Dito muna ako para makakuha kayo ng tsansa na makatakas, kaya parang awa nyo na at umalis na kayo. Sabi ng leader nang sinampal niya ang lalaking umiiyak sa tabi niya. Bugbugin mo na lang kami hanggang sa mamatay kami, boss. Hindi kami alis hanggat hindi mo ito ginagawa. Oo nga. Hindi ka namin iiwan kahit ano pa ang mangyari. Sigaw ng isa pang lalaki habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Teka lang, may kuweba doon. Bakit hindi natin subukang magtago doon, boss? Sinabi na namin na hindi ka namin iiwan dito para mamatay ng mag-isa, sabi ng isa pang lalaki habang ang iba ay sabay-sabay na tumango. Alam ng leader na ang iba ay hindi makikinig sa kanya, hinayaan na lamang niya sila na dalhin ang kanyang sugatang katawan papunta sa kuweba. Huh?
Ako lang ba, o parang may nakatira dito, gulat na sinabi ng isa sa mga lalaki nang makita ang mga marka ng isang campfire. Tama ka. Regardless, huwag muna nating alalahanin iyon. Dapat mag-focus muna tayo sa pagbalot ng mga sugat ni boss. Mas mabuting dumugo siya ng kaunti sa mga ganitong sitwasyon. Mas mabilis siyang mamamatay kung lalagyan mo ng bandage ang mga sugat niya ngayon, sabi ng isang boses. Gulat na gulat ang lahat nang marinig ang komentong iyon, kaya mabilis nilang itinaas ng lahat ang kanilang mga baril para tutukan ang binata na biglang nagsalita. Nakatayo si Gerald sa pasukan ng kuweba at diretso siyang nakatingin sa mga itim na musles na mga baril bago kaswal na umupo sa gilid ng kuweba. Nasa kamay niya ang isang rabbit na kakatapos lamang niyang ihawin. Nakatingin ng masama ang lider ng grupo sa binata, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na siya ay isang pambihirang tao. Kung tutuusin, kahit na malubhang nasugatan ang boss, alam niyang mas mapagmatyag si Gerald kumpara sa mga regular na tao. Gayunpaman, hindi niya napansin ang presensya ng binata sa kanilang paligid hanggang sa magsalita ito. Karagdagan pa dito, hindi man lang kumurap ang binata nang itutok sa kanya ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril. Kahit ang isang normal tao ay hindi mag-ihaw ng mga rabbit sa taas ng bundok. Ang lahat ng katangiang ito ay malayo sa kung ano ang ugali ng isang normal na tao. Ibaba niyo ang mga baril mo, sabi ng pinuno sabay kaway sa kanyang kamay. Sumunod ang kanyang mga tauhan at ngumiti ang leader habang nakatingin kay Gerald bago niya sinabi, sabihan mo ako kung mali ako, pero mukhang ito ang bahay mo. Pasensya na sa biglaan naming pagpasok. Ano, nakatira ba ang mga tao sa mga kuweba mula sa pinanggalingan mo? Nandito lang ako para sumilong sa ulan. Hindi naman sa akin ang lugar na ito, kaya manatili lang kayo dito, nakangising sumagot si Gerald. Ha? Hindi naman namin kailangan ang permiso mo. Boss? Halata sa pananamit niya na isa lang siyang regular na backpacker. Subukan mong huwag masyadong magsalita, binata. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung babastusin man namin ang bawat salitang sasabihin mo, galit na sinabi ng isa sa mga lalaki, bago agad niyang sinimulan na lagyan ng bandage ang mga sugat ng kanyang leader. Nakita ni Gerald na gumagamit ng maikling dagger ang lalaki para putulin ang isang piraso ng gasa, kaya naisip niya na ang mga lalaking ito ay mukhang mula sa parehong grupo ni Raini. Kung tutuusin, ang maikling dagger ng babae, at ang hawak ng lalaki ay mukhang magkatulad. Inisip muli ni Gerald ang sinabi ni Raini, sinabi niya noon na ang kanyang mga kaibigan ay niloko ni Hansel kaya sila ay namatay. Iyon ang naging motibo niya para maghiganti kay Hansel noong una. Nang makita ang kaawa-awang kalagayan ng 5 lalaki, naramdaman ni Gerald na maaring nagkamali si Raini tungkol sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, napatunayan niya na tama ang kanyang teorya base sa sumunod na sinabi ng mga lalaki. Ang Hansel na iyon, kung makakalabas tayo ng buhay dito, siguradong papatayin ko siya. Nag-hire pa siya ng ibang tao para patayin tayo. Hindi tayo mamamatay ng mabilis. Tama? Umaasa pa rin ako na si Six na sister ay okay lang ngayon. Natatakot ako na baka malinlang siya ni Hansel, dagdag ng kanilang leader habang umuubo. Naisip rin ni Gerald kung paanong muntikan nang mawalan ng buhay si Raini dahil kay Hansel. Ano ang susunod nating hakbang, boss? Minamanmanan tayo ni Hansel at sinisiguro niya pa na wala tayong kahit isang lugar na masisilungan. Wala akong maisip na lugar kung saan tayo pwedeng pumunta ngayon. Magiging maingat tayo. Worst comes to worst, magiging palaboy lang tayo ng sandali. Pero sinasabi ko pa rin sa inyo na dapat niyo akong iwan dito. Walang kwenta ang mawalan ng buhay dahil sa isang taong nasugatan, pangungumbinsi ng kanilang leader. Gayunpaman, kahit na sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan, walang sinuman sa kanila ang nag-alinlangan sa kanilang mga huling desisyon. Sa sandaling iyon, maririnig na tumatakbo ang ilang mga yapak patungo sa kuweba. Napansin ni Gerald na halos 12 lalaki ang papunta sa kanila. Nakikiusap ako sayo. Umalis ka hanggat kaya mo. Negative, boss. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Sabi ng mga lalaki habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin, handa na silang makipaglaban sa kabilang partido. Di nagtagal, dumating na ang kanilang mga kalaban na nakasuot ng kamuflagi mula sa pasukan ng kuweba. Habang nakatutok ang kanilang mga baril sa grupo ng mga tao sa loob, ang leader nila ay humakbang pasulong bago sinabing, "Ha? Lumabas na kayo. Pinahabol mo pa kami hanggang sa bundok ng napakatagal. Napakagaling mo talaga, Whistler Sankey. Manahimik ka na lang at patayin mo na lang kami kung gusto mo, Leopold." Sigaw ni Whistler.
Matapang ka. Napakatapang mo talaga. Sabi ni Leopold. Don Leopold. Mukhang may ibang tao dito. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Leopold. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.